Kaugnay niyan, nananawagan pa rin ng agarang tulong ang lokal na pamahalaan ng dinalungan na Aurora na unang hinagupit ng dating super bagyong Uwan noong linggo ng gabi. Ang mga pinakahuling detalye ihahatid ni Edniel Parosa. Pinangangambahang magkaroon ng gutom dito sa dinalungan Aurora kung saan unang tumamang mata ng super bagyong Uwan. Sabi sa DZRH News ni Merwina Pableno, Disaster Risk Reduction and Management Officer ng LGU, pawala na kasi ang ilang produkto gaya ng pagkain dito sa bayan kahit nag-preposition ng food packs at kahit minatitira pang pondong lokal na pamahalaan. Problema nila ang mga susunod na araw sakaling manatiling isolated ang Northern Aurora. Hindi kasi mapasok ng malalaki pang truck ng relief goods at iba pang tulong mula sa kabisera ang mga bayan ng Dinalungan, Kasiguran at Dilasag dahil sira ang Ampere Boulevard sa bayan ng Dipakulaw, bahagi ng Baler Kasiguran Road. May halos 4,000 individual ang apektado ng bagyo rito sa Dinalungan kung saan marami sa mga coastal barangays ang wasak ang pahay dahil sa daluyong. Kung sakaling tumagal pa yung pagiging isolate ng bayan ng Dinalungan or Licadi areas, posible magkaroon ng shortage tayo sa pagkain. Kasi maski na po ang pamahalaang ng Dinalungan, meron tayong pondo para sa relief goods sa pagkain ng mga tao. Subalit, kung wala din naman tayong makukuha sa mga kamowa natin na tindahan na grocery, talagang wala din. So magkakaroon po talaga ng gutom. Sabi ni Mayor RV Vargas, apila nila sa national government ang construction materials para sa mga lubang na pinsalang bahay. Tanging DZRH pa lang ang national media na nakapapasok sa bahagi ng Barangay Abuleg kung saan buhangin na lamang ang natira sa ilang tirahang winasak ng storm surge linggo ng gabi. Wala pang kuryente at wala pang signal dito sa lugar. Pero ang mabuting balita ay wala ring naitalang casualty. Wala rito sa Dinalungan Aurora para sa MBC TV Network News. Ako si Edniel Parosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.